Pumunta sa Hilaga para labanan ang Wushu. Ito ang katuwiran ng pamilya. Naniniwala ako na tiyak na susuportahan ako ni Naguro at Ating sa oras na iyon. Toto, anong nangyayari? Shidong, Guro. halika. Ang Great Shia Kung Fu ay ganyan lang. Ikaw na matanda. Halika ulit. Aba, halika. Aba, halika. Wag ting. Ating. Sino ang gumawa nito, Guro Shidong? Shidong. Sa hinaharap, ating. Alagaan mo ito. Guro, magiging maayos po kayo. Guro? Babayaran mo ng dugo. Shidong, Dr. Lee. Ating, kumusta siya? buti na lang ginamit mo ang iyong panloob na lakas. Naprotektahan mo ang puso niya sa tamang oras. Stable siya sa ngayon, pero Peruano? nasugatan si Ting ng bala. Hindi tulad ng espada. Ang magagawa ko lang ay gumamit ng ilang halamang gamot para mabuhay siya pansamantala. Pero gusto ko talaga siyang pagalingin. Kailangan mo pa rin pumunta sa kabisera ng lalawigan para mag-isip ng paraan. Shidong, malayo ang lalakbayin. Mahal din ang medisinang kanluranin. Kunin mo ang perang ito. Eto, Dr. Lee, hindi ko ito maaaring tanggapin. Shidong, tanggapin mo na lang. Ito rin ang hangad ko. Salamat, Dr. Lee. Ating, dadalhin kita sa kabisera ng lalawigan para magpagamot. Pero bago tayo pumunta sa kabisera ng lalawigan, mayroon akong malaking gagawin.
Jinlong Boxing Gym Joe Shidong at Boxing Gym 73. Sabihin sa matandang aso na mamatay na. Matandang aso ng Hengshan. Kukunin ko ang buhay mo. Joe Shidong, bastos ba talaga kayong mga baboy ng dakilang siya? Nabalitaan kong pumanaw na si Guro Lin. Sayang, naniniwala akong dapat mong makita. Anong nangyari sa mga kapatid mo? Isang obra maestra. Gagamitin ko ang ulo mo ngayon bilang pagpupugay sa watawat ng ating dakilang silangang karagatan. Kung tutuusin, ikaw ang unang sumira ng karatula ng aking bansa. Ang unang malaking baboy ng dakilang siya na pumasok sa aking bulwagan ng kung fu. Pumunta ka sa impyerno. Ganyan lang pala ang dakilang siya kung fu. Ano? Joe Shidong, ang lakas mo talaga. Mas magaling pa kaysa sa mga kapatid mo at tiyak na malakas ang gurong yan. Ngayon, gusto kong malaman mo, sa harap ng walang kapantay na kapangyarihan, gaano ba katawa-tawa ang kakayahan mo? Ano? Sino ang langgam? Joe Shidong, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ako kayang patayin. Ako ay mamamayan ng imperyo ng silangan. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin mabubuhay. Paano kung ganito? Patawarin mo ako. Pwede kong pakunwari na walang nangyari ngayon. Ipinapangako kung ayos lang ako. Ipapailalim kita sa proteksyon ng aking dakilang imperyo ng silangan. Paano kung buhayin muli natin ang inyong angkan? Buhayin muli ang angkan? Para maging aso mo? Pinatay mo ang aking gintong Dragon Club ng boxing at hinamak mo ang mga babaeng kamag-anak ko sa club. Bakit hindi mo naisip na pakawalan sila? Mga babaeng kamag-anak. Ha. Huwag mo muna itong banggitin. Ang mga babaeng Daxia ay talagang magaganda. Sasabihin ko sa iyo. Kung mas malakas ang hiyaw nila, mas nasasabik kami. Galit ako. Galit ka. Wala ba kayong lumang kasabihan? Ano nga ulit iyon? Ang galit ng lalaki. Ha. Ano ang kasunod? Ha. Halika, patayin mo ako. Nakatayo ako mismo dito. Ayaw mo bang maghiganti? Siguradong hinahanap-hanap mo ang iyong guro. Dadalhin kita ngayon sa iyong guro. Kung hindi dahil sa panloob na lakas na nagpoprotekta sa katawan, sa palagay ko ay mas malala pa. Sa kasamaang palad, ang aking mga panloob na kalamnan at ugat ay nasira na ngayon. Ang kagyat na gawain ay ang umalis kasama si ating. Ate, hindi ko naprotektahan ng mabuti ang aking guro at mga kapatid. Guro. Shidong. Ang mandirigma ay namamatay sa entablado. Ito ang pinakadakilang karangalan para sa aming mga mandirigma. Ang utang na dugo. Dapat ipaghiganti. Sa ngayon lamang, kung ikaw man o si ating, kailangang magpagaling. Lahat ay pag-uusapan pagkatapos kang gumaling. Shidong, ipainom mo ang gamot na ito kay Linting. Nag-utos si Binibining Fu. Gagaling ka pagkatapos inumin ang gamot. Ate yan. Salamat ate. Mga dayuhan,
Anong ginagawa ninyo dito? Anong ginagawa mo? Kung sasabihin mong sirain, sirain? Ano sa tingin mo ito? Pampublikong lugar ito. Teritoryo ito ng ating Coronel Diman. Nagbukas kayo ng paaralan ng martial arts sa pampublikong lugar. Kailangan ito ng pahintulot ng ating Coronel Diman. Katawa-tawa, mahigit 50 taon nang ipinamana ang aming paaralan ng martial arts. Hindi ko pa narinig na kailangan ng pahintulot ninyong mga dayuhan. Wala akong pakialam sa 50 taon ninyong kasaysayan. Teritoryo ko na ito ngayon. Makinig kayo sa sasabihin ko. Kung hindi mo ako kayang talunin, wala kang karapatang magbukas ng paaralan ng martial arts. Mula nang talunin ko ang inyong paaralan ng martial arts, hindi pa ako natalo sa loob ng maraming taon. Kuya, Kuya, May nangyari kay Shidong. Anong nangyari, Ate Ann? Biglang dumating ang maraming taong may dilaw na buhok. Nakipag-away ako kina Zhao Wu at iba pa. Ano? Guro, nandito ka na sa wakas. Sisirain ng dayuhang ito ang museo. malubhang nasugatan niya ang guro at ang kuya ko. B. Guro, Coronel Diman, ang aming paaralan ng Kung Fu ay walang kinalaman sa mundong labas. Bakit mo sila sinaktan? Anong klase ng eskwela ng Kung Fu ang binuksan ninyong mga daksya? Puro pangalan lang. Wala kayong lakas. Hindi ko alam kung ilang eskwela ng Kung Fu ang sinira ako sa daan. Hindi man lang nila kayang talunin ang aking samurai. Siyempre, kailangan kong linisin ang mga basura. Walang lakas. Dahil sinabi iyan ni Coronel Diman, ipapakita ko sa iyo kung may lakas kami. Guro. magaling! 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 Ikaw nga ang pinakamagaling na babaeng daksiya na nakita ko. At ang pinakamaganda rin kung papayag kang maging tita ko, hindi kita sasaktan. At ang iyong eskwela ng Kung Fu ay maaaring manatiling bukas. Hindi maganda. Guro, Kung matalo ako, kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa pangkat ng mga magnanakaw ninyo. Oo, magandang dalaga. Sakit sa puso ko kapag sinasabi mo iyan. Sti, Magnanakaw kayo. tatanungin kita ulit. Sasagot ka o hindi? Hinding-hindi ako. Wala ka bang pakialam sa iyong mga kaalaman sa pakikipaglaban? Wala ka bang pakialam sa mga alagad na ito sa harapan mo? O kaya? Mabahong babae, sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Huling beses na kitang tatanungin, payag ka ba? Guro, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Mamamatay na kami dito. Huwag mong hayaang dalhin kanya. Kuya! Walang hiya ka. Aking magandang dalaga, Hindi ba siya nagpakamatay? wala akong kinalaman doon. Guro, itinataya namin ang aming buhay dito. Hindi ka dapat yumuko sa mga dayuhan. Para silang mga asong hapon. Sila ang ating mga kaaway. Ito rin ang kaaway ng buong dakilang siya. Lahat sa aming samahan ay may paninindigan. Kuya. Kuya, gising ka. ang hidwaan ng pamilya ay walang halaga. Ang puot ng bayan. Ako, si Zhao Wu, ay namatay ng walang pagsisisi. Huwag kang bumaril. Pangako. Si, Ate, Anong ginagawa ni Zhou Shidong dito? Marunong lang siyang magwalis sa ating bulwagan. Hindi ba siya pumarito para mamatay? Shidong, bilisan mo. Isama mo si ating. ganyan ba kababa ang antas ng inyong samahan? Kahit tagawalis, ay may lakas ng loob na tumindig. Ah, ganun pala. Gusto mong mamatay para sa kanila? pinalo ba kita? Pinalaya mo sila? Shidong, hindi ka nila pakakawalan. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita sa Diyos kaagad. Tumakas ka, Zhou Shidong. Patay na ang Master. Ikaw na lang ang Golden Dragon Fist. Tumakas ka. Ang araw na pinatay ng Golden Dragon Fist, ang pinto. Wala ako dito. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. Golden Dragon Boxing Gym. Pinakawalan ko ang basurang Heng Shanyong. Narinig kong may ilang nakatakas. Mukhang kayo na lang ang natira sa Golden Dragon Boxing Gym. Ginawa mo ang tama. Parang mga ipis, ang dami ng mga Daxia Martial Arts Halls. Walang katapusan.
Sobrang pinagsisisihan ko na wala ako doon noong panahong iyon. Napakaraming tao ang namatay. Ang larawang iyon ay totoo. Ikaw pala. Si ating ay ipagkakatiwala sa iyo sa hinaharap. Saklolo. Ang elegance ay talagang elegante. Buisit, pinatay kita. Ikaw ang gumawa nito. Huwag mong isipin na makatakas kasama ang mga asong oriental na iyan. Ito ang kamao ng gintong dragon. Ibagsak si Zhou Shidong, ibagsak ang mga dayuhan. Nagawa natin. Paano ninyo ako kayang saktan, mga Daxia? Hindi ako makapaniwala. Nanalo tayo, Guro. Nanalo tayo laban sa mga daksya at mga dayuhan. Barilin mo ako at patayin siya, di ba? Shidong. Nabagsak. Mas mabilis pa si Zhou Shidong kaysa bala. Napakabilis, napakahusay. Shidong, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ate, nahuli ako at nasayang ang sakripisyo ng mga kapatid ko. Hindi ka huli. Shidong. Hindi. Imposible. Paano kayong mga Daxia nakakapigil ng bala? Peke lang yan. Ikaw, ano ang gusto mo? Ako ay... Anong nangyayari? Mata. Sa mata. Hindi. Huwag mo akong patayin. Pwede kitang payagan na ipagpatuloy ang pagbubukas ng paaralan ng martial arts. Hindi na kita aabalahin. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ako ang Panginoon ng Kaharian ng Agila. Ang pagpatay sa akin ay magdadala ng kapahamakan sa inyong paaralan ng martial arts. Ngayon, patatawarin ko kayo. Kung mamatay ako, mamamatay kayo kasama ko. Kuya Master, bakit hindi na lang natin kalimutan? Tio Joe, patayin natin ang mga dayuhan. Hindi nila tayo pakakawalan. Ngayong sinabi niyang hindi na tayo aabalahin. Kung gayon, palayain na natin siya. Ito ay away ng pamilya. Ito rin ay puot ng bansa. Naghahangad ng buhay at takot sa kamatayan. Kung takot kayo. Bibilang ako hanggang 3. Pagkatapos ng 3 bilang, umalis kayo sa paaralan ng martial arts. Wala itong kinalaman sa inyo. 3. Hindi. Tigil. Hindi. Tigilan mo na. Hindi mo siya pwedeng patayin. Tama ang pagpatay. Sabi mong hindi. Kung gayon, babayaran mo ang kanyang buhay. Ikaw si Sun Wuji ng Wuji Boxing Hall. Ako nga. Master Wuji, pareho tayong mga mandirigma ng Great Xia. Bakit ka tumutulong sa malupit na pinuno? Anong alam mo? Nakaligtas kami. Namatay siya. Ano ang gagawin sa Wuji Boxing Gym? Maghihintay ng kamatayan? Kapatid, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero nakipaglaban ako para sa Wuji Boxing Hall. Kung ipipilit mo itong gawin, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Hindi kami nagtatanggol sa mga matatanda. Ito ang mga buhay ng lahat ng mga kapatid sa Wuji Boxing Club. Kasalanan ko ang pumigil. Pumirma ako ng kontrata kay Diman para mailigtas ang kanilang mga buhay. Kaya pakiusap, huwag mong patayin. Nakipagkasundo ako kay Diman. Makinig ka sa kanya, gawin mo ang mga bagay para sa kanya. Ganun lang, saka lang magkakaroon ng paraan ang ating paaralan ng martial arts para mabuhay. Bakit hindi mo ito sinabi sa Master Daddy? Yun ba ang sinasabi niya? Naniniwala ka? Master Wuji, baliw ka na. Nagtatrabaho para sa mga dayuhan. Hindi naging maganda ang wakas. Anong magagawa ko? Kung hindi ako papayag, hindi lang ako ang mamamatay. Hindi sila makakaligtas. Gusto ko lang mabuhay sila. Kaya, pakiusap, iwanan ninyo si Diman. Pero sila, pinalaya mo ba kami? Diman, dapat siyang mamatay. Huwag mo akong patayin. Huwag, hindi mo siya pwedeng patayin. Hindi. Kapag pinatay mo siya, mamamatay tayong lahat. Buhay at kamatayan. Nasa mga kamay mo. Huwag mong isiping pinatay mo siya. Makakapaghiganti ka kay Master Lin.
Mas lalo ka lang magkakaproblema kung papatayin mo siya. Anong pinagsasabi mo? Matanda? Jiawu, Makinig ka. Kapag nakatagpo ka ng mga dayuhan sa hinaharap, lumayo ka sa mga taga-Dongying. Huwag ka nang magkagulo. Master, bakit mo siya pinaalalahan? Ayoko lang na may mas mamatay pang mga taga-Daxia. Pero Master, Jiawu, uulitin ko. Huwag mong sasabihin kay Shidong ang tungkol sa martial arts club. Master, pero ngayon si Tio lang ang makakagawa. Shidong, Ano ang pinag-uusapan ninyo? pakiramdam ko lang na nagbabago ang mga bagay. Gaano nakatagal? Nawasak ang Golden Dragon Boxing Gym. Nasa koma rin si ating. Hindi pa katagal, nag-uusap at nagtatawanan tayo. Ma'am, huwag kang mag-alala. Tiyak na papatayin ko ang lahat ng mga taga-Dongying. Paghihiganti para sa Golden Dragon Boxing Gym. Tiyak na ipaghihiganti natin si Master Shidong. Pero ang pinakamahalaga ay si ating. Opo. Si ating ang pinakamahalaga ngayon. Dapat ayos lang si ating. Kahit ano ang halaga. Magiging ayos lang ako. Ang puot ng mga guro. Hindi mamamatay. Talagang imposibleng sumuko. Shidong. Dr. Lee, bakit kayo nandito? Nakahanap ako ng gamot na makapagpapagaling kay ating. Talaga ba? Ating, ligtas na siya. May gamot na tinatawag na penicillin. Basta mayroon ka nito, may pag-asa si ating kapag nagising siya. Pero, Ano ito? medyo komplikado na ito ngayon. Itong penicillin. Ito ay panustos sa digmaan. Nasa kamay ng mga Hapones ang lahat. Naglagay din sila ng hadlang sa mga botikang kanluranin. Huwag papasukin ng mga taga-Daxia kahit kaunti. Kinuha pa nila itong gamot na nabibili mo. Ano ang gagawin mo para sa premyo ng paligsahan? Paligsahan. Ang paligsahan na inorganisa mismo ng mga Hapones. Ano ang tawag dito? Sasali ako. Shidong, ang tungkol sa alam nating lahat iyon, hindi lang nila kinukumpiska ang mga gamot. Kinokontrol nito ang supply ng pagkain. Kontrol sa pagkain. Mga magnanakaw na ito. Kinukumpiska nila ang lahat ng pagkain mula sa bawat paaralan ng sining panlaban. Pinutol nila ang aming mga pinagmumulan ng pagkain. Ang layunin ay pilitin kaming lahat na nagsasanay ng sining panlaban. Lahat ay sasali sa paligsahan. Kung hindi dahil sa pagbili ng guro ng ilang pagkain mula sa mga kaibigan sa totoong mundo, baka nagutom na kami. Ang layunin nila ay kulungin kayong lahat. Hindi nila ito hahayaan. Ang palihim na pagbili ng pagkain ay matutuklasan maaga o huli. Sa oras na iyon, tuluyan ng bawal ang pagkain. Puputulin nila kaming lahat. Shidong, nakikita kong inaalagaan mo si ating nitong mga nakaraang araw. Natatakot akong madistract ka, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Ate, ang pinakamahalaga ngayon ay manalo sa paligsahan. Kumuha ng gamot. Agawin ng pagkain. Akala mo ba ganoon kadali? Ayoko sanang sabihin sa'yo. Ayoko kang mamatay. Matagal ko nang hiniling sa mga kasamahan sa paaralan ng sining panlaban na sumali sa paligsahan, pero wala ni isa sa kanila ang nakabalik ng buhay. Ano? Pinatay silang lahat. Ulat, Heng Shan-kun. Pagkatapos ng investigasyon, si Ge, Diman, at ang kanyang 8 samurai, lahat ay namatay habang nasa tungkulin. Ano? Mamatay ng maayos? Mamatay ng maayos. Patay na si Deman. Kung gayon, ito na ang ating mundo. Ngunit kami, mga samurai ng Dadong Yiing, ay pinapahalagahan ang pagkakaibigan higit sa lahat. Kailangan kong ipaghiganti siya para sa paghihiganti na ito. May isa pang napakahalagang bagay. Iyon ay ang Kongreso ng Sining Pandigma. Ilan pa bang kalahok ang wala rito? At kalahati. Narinig ko rin. Marami ng paaralan ng Sining Pandigma ngayon. Nagsimula ng bumili ng pagkain sa mga tao. Mga ulol, harangin agad ang lahat ng pagkain sa syudad. Hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo sa mismong lugar. Gusto kong maubusan sila ng tubig at pagkain. Oh, Hoy, may itatanong ako sa iyo. Bilang pinakamahusay na mandirigma sa imperyo, alam mo bang naghahanda ako para sa Kongreso ng Sining Pandigma? Ano ang layunin? ulat. Heng Shan-kun. Tiyak na gusto mong makuha ang mga natatanging mandirigma ng dakilang siya para maglingkod sa Donghuang. Ha 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 ha. Ulol, sasabihin ko sa iyo, para sa mga mandirigma ng dakilang siya, ang Kung Fu ang hari,
Sa pagkakataong ito, babaliin ko ang kanilang mga buto. Babaliin ko ang kanilang mga gulugod. Gusto kong sila ay gumapang lahat sa paanan ng dakilang imperyo ng silangan. Sumuko, magpakailanman. At eto ang bagay. Gusto kong ilabas ang mga natitirang miyembro ng Golden Dragon Boxing Gym, Zhou Shidong. Naiintindihan mo ba? Ha? Zhou Shidong. Nakalusot ka noon. Sa pagkakataong ito, magtatagumpay ako. Kailangan kitang patayin gamit ang aking sariling mga... Hindi mo man lang maiisip, ano kaya ang gagawin nila? Hindi lang nila pinatay ang lahat ng mandirigma. Nahanap din nila ang kanilang paaralan ng Kung Fu. Saka, nilagyan nila ang paaralan ng Kung Fu. Hindi lang nila pinatay ang buong paaralan. At sa karatula ay nakasulat ang may sakit na tao ng Silangang Asya nakabitin sa pintuan. Pinatay nila ang mga kasamahan nila sa Kung Fu. At ang trato sa maestro. Gayon din. Ate, sunod-sunod na namamatay sa harap mo ang mga kasama mo sa Kung Fu. Ibig mong sabihin, at pipigilan mo akong umalis? Ako. Kailangan kong tularan si Sun Wuji muli para iligtas ang mga walang sala, lumuhod at ipakita ang pagmamahal sa kanila. Makikipagtulungan ka sa kanila. Hindi. Ngayon, ang gamot ni Ting ay nandyan lang. Paano ko kayang sumuko? Desidido na ako. Ate, wag mo na akong himukin. Ang biyaheng ito ay parang pagtungo sa bundok ng mga kutsilyo. Apoy, kailangan ko ring magpahinga. Wala na ang maestro ko. Wala na ang paaralan ng Kung Fu. Kung may masamang mangyari kay ating, ano ang gagawin ko? Ate, hautian, pakiusap. Tito, sasama rin ako. Ang galing! Peste kayong mga taga-silangan. Si Heng Shanyong ang magnanakaw ng aso. Si Heng Shanyong. Ang magnanakaw ng aso na pumatay sa guro. Ganyan talaga ang mga asong taga-Dongying. Lolo, hindi pa ako nakakapagpainit. Tito, mukhang pamilyar ang taong ito. Anong alam mo? Nakaligtas tayo. Siya ay alagad ni Sun Wuji. Siguro, Wuji? Heng Shan Yung Sin. Mula ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Maaaring hamunin ang sinumang mandirigma ng imperyo na naririto. Kung mananalo kayo, bibigyan ko kayo ng siopaw. Gusto kitang haminin. Mukhang talagang gusto mo akong kalabanin. Basta, matalo mo ang aso ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tridor na aso, mamatay. Taksil na aso, mamatay ka. Haha, hindi mo man lang kayang talunin ang isa sa mga aso ko. Bakit mo ako hinahamon? Mukhang mga basura kayong mga taga-Daxia. Mahina lang. Tio, hindi pa gumagaling ang mga sugat mo at hindi dapat ilantad. Naghihintay pa rin sa'yo si Tia sa bahay. Habang nag-aaway ang mga kababayan sa iisang silid, nasa harap mo na ang paghihiganti sa pagpatay sa guro. Nanood ako ng walang magawa. Tao pa ba ako? Tio, isipin mo ang iyong Tio. Isipin mo ang aking guro. Ang nanalo sa akin ay taga-Daksha. Iyan ang Daksha Kung Fu. Kung lalabanan mo ako, kaya kitang patayin sa isang suntok. Tumahimik ka. Makapangyarihan si Lord Hengshan. Hindi ko kayang talunin ang 100. Talo ka. Sa harap ni Lord Hengshan, iisa lang ang galaw. Mabuting aso siya. Kaya ilagay mo ang ginto sa mukha ng iyong amo. Pwede kitang gantimpalaan ng mainit na pagkain. Ha ha ha. Taksil na aso, mamatay ka. Bakit pa? Tayun.
Gusto mo pa ba akong hamunin? Pumunta ka sa impyerno. Asong pirata, humanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Kayong mga Daxia, makinig kayo sa akin. Sa pagkakataong ito, gaganapin ang kumperensya ng mga mandirigma. Ang layunin ay talunin ang inyong mga hindi matatalo na alamat sa kung fu. Tulad niya, gumagapang sa paanan ng aking mga samurai. Sumuko. Buwisit? Nakita nyo ba? Ito ang mga Daxia ninyo. Parang aso. Bakit kayo kalaban namin? Magnanakaw na aso ng Hengshan. Kaya mo bang lumaban sa akin hanggang kamatayan? Mukhang gusto mo talagang mamatay. Tutuparin ng general na iyan ang iyong kahilingan ngayon. Ipapakita namin sa iyo ang tunay na lakas. Ano ba ang tunay na daan ng samurai Hapon? Taijun, kaya kong harapin ang mga taong ito. Hayaan ninyo akong gumawa. Buwisit, huwag mong kalimutan kung sino ka talaga. Pinalaki ka lang ng aking mga samurai sa dadaing, isang malaking aso lamang. Haharapin kita. Ito si Master Wu, ang pinakamahusay na guro ng Hilagang Paaralan. Hindi ko inaasahan na lalabas si Master Wu mula sa bundok. Kailangan patayin ang mga asong Hapon, oo. May pag-asa. May pag-asa. Nakita ba ng mga Daxia iyon? Ito ang inyong kung fu. Mahina lang. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Hanggat may sino man sa inyo sa madla ang makaligtas sa 5 hampas, gagantimpalaan ko kayo ng isang sako ng bigas. O isa pang tira at dadagdagan ko ng isa pang sako. May sino man bang nangahas na umakyat? Haharapin kita. Kita tayo. Ngayon ay aalisin namin ang iyong salot, kahit kamatayan. Ang hikayatin o hindi tanggapin. Magsilbi ka sa iyong ina, bastardo. Paano natin ito gagawin? Wala nang pag-asa. Kayong mga kasuklam-suklam na taga-Daxia, makinig ka sa akin. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung duwag kayong muli, papatayin ko kayong lahat. Bumaba kayo at lumaban sa akin hanggang kamatayan. Duwag? Kayo, umakyat kayo dito. Alam kong duwag kayong lahat. Mataas talaga ang tingin ko sa inyo. Itaas ang baril. Handa nang magpaputok. Dahil masyado mong gustong lumaban. Nangangahas ka bang makipagsabayan sa akin ng dalawang makikipagkita ako sa'yo? Joe Shidong, nakakagulat na makita ka dito, pero hinahangaan ko pa rin ang tapang mo. Sa pagkakataong ito, babaliin ko ang leeg mo gamit ang sarili kong mga kamay. Ibibitin kita sa ring. Pinatay ni Zhou Shidong ang asong Dongying. Ipaghiganti mo ako. Pinatay ni Tito siya. Ipaghiganti ang mga kapatid. Ipaghiganti ang mga kapatid. Ipaghiganti ang mga kapatid. Ipaghiganti ang mga kapatid. Mukhang ikaw ang kanilang pag-asa. Papanawin ko ang kanilang pag-asa tulad ng mga alitap-tap ngayon. Mawawala ang lahat. Ang lakas ni Heng Shanyong, hindi lamang kaunti ang pagtaas ng kanyang lakas kumpara noong huli. Ang suntok na ito ay may bigat na hindi bababa sa 1,000 kati. May pag-asa. May pag-asa. Joe Shidong, iba ka sa ibang mga mandirigma ng Great Xia. Gaya ng kasabihan, ang nakakaintindi sa panahon ay ang tunay na matalino. Basta't handa kang magpasakop sa aming Dongying. Maging aso ka ng aming mga dakilang samurai ng Hapon. Maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Tito. Tito. Tito, ang asong Dongying ay hamak at walang hiya. Nangangahas kang magambala sa laban sa ring. Ang tanga mo, ikaw ay isang natira sa Golden Dragon Boxing Gym. Noong huling laban, pinalad ka at nanalo sa isang galaw at kalahati. Sa tingin mo ba talaga na ikaw ang kalaban ko? Alam mo ba kung paano namatay ang iyong guro? Isang suntok, isa lang. Siyempre, may 73 miyembro pa ang Golden Dragon Boxing Club mo. Namatay silang lahat sa ilalim ng espada ng aming mga samurai ng Dadong Ying. Magalit ka, magalit ka.
Zhou Shidong, ang tagapagmana ng Golden Dragon Boxing, hilingin sa matandang asong Heng Shan na mamatay muli. Nagsusunog ng esensya si Tito. Pilit na dinagdagan ang lakas. Nagsusunog ng esensya, di ba? Akala mo ba talaga na kaya mo akong talunin sa pagsusunog ng esensya mo? Kaya kitang tapakan sa unang pagkakataon. Kaya kitang tapakan sa pangalawang pagkakataon. Tama na, matandang aso. Bastardo. Magaling. Papatayin kita ngayon kahit anong mangyari. Tito, mag-ingat ka. Ba, Jikwan? Binabastos mo lang ang martial art na ito. Kamay? Anong karapatan mong sumigaw dito? Panalo? Panalo. Zhou Shidong. Zhou Shidong, Zhou Shidong. Zhou Shidong, natalo mo si Heng Shanyong. Natalo mo ang mga Hapones. Nanalo tayo. Sa wakas, nanalo tayo. Zhou Shidong. Zhou Shidong. Heng Shanyong. Impyerno. Zhou Shidong. Tito. Nakita mo ba? Nandito ang mga tauhan ko. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin mabubuhay. Hahaha. Dahil kaya kong tumuntong sa entablado, desidido na akong mamatay. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo at hindi dapat mailantad. Naghihintay pa rin sa'yo si tita sa bahay. Inumin mo ang gamot at umalis ka na. Tatanungin ka ni ating sa hinaharap. Heng Shan, matandang aso. Impyerno. Bakit hindi? Sige, hindi mo ba ako papatayin? Wala sa inyong mga taga-Daxia ang may tapang. Mga duwag lang kayong lahat. Kukunin ko ang buhay mo sa isang iglap. Kung hindi ka naniniwala, paputukin mo sila. Ibaba ang baril! Ibaba ang baril! Tinatanong kita, nasaan ang pagkain at penicillin para sa buong lungsod? Ano? Ganun ba? Kaya gusto mo ng pagkain at gamot. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang lahat ng butil at penicillin sa lungsod? Maniwala ka o hindi, papatayin kita sa huli. Patayin mo ako, tapos mag-isip ka ng mabuti? Ako lang ang nakakaalam ng pagkain at gamot sa Jiangcheng. Kung mamatay ako, wala kang makukuha. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Ngayon, hindi madali para sa akin ang mamatay. Ngayon, inuutusan kitang lumuhod at yumukod sa akin. Magmakaawa ka na parang aso. Sige. Sina, Hindi ka talaga takot mamatay. ikaw dapat ang pinakatakot mamatay ngayon. Kung hahayaan mo akong mamatay, hindi lang ikaw ang mamamatay, nakita mo ba? Puputulin ko ang mga paa at kamay niya at isasabit sa mga pader ng lungsod. At siya, ipapahubad ko siya sa samurai ko. Ihiyain hanggang mamatay, hayaang magdusa siya. At lahat ng mga matataas na tao na nakikita mo ngayon, ipapabaon ko silang kasama mo. Sige na, ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong amo? Patayin mo ako. Ano pang hinihintay mo? Ikaw, Dahil hindi ka nangangahas na patayin ako. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at gumapang sa ilalim ko. Dumaan ka, ibibigay ko sa iyo ang lahat. 3 numero lang ang ibibigay ko sa iyo. 3. 2. 1. si Ang taong nakakaalam sa mga nangyayari ay si Junji. Napakagaling mong asong tag-init. Hindi marunong mag-drill si Tio. Ang mga buwisit na ito ay hindi naniniwala sa kanilang mga sinasabi. Kung mag-drill ka, hindi niya ibibigay sa iyo. Zhou Shidong, huwag mo siyang paniwalaan, patayin mo siya. Heng Shanyong, dahil hindi mo ito ibibigay. Kung gayon, sa impyerno ka na. Sine? Tio. Tian Yu Cheng, ano ang ginagawa mo? Magre-rebelde ka ba? Paghihimagsik laban kay Heng Shanyong, huwag mong kalimutan. Ako, si Tian Yu Cheng, ay taga-Daxia. Buwisit, dapat kitang pinatay noong una pa. Ako, si Tian Yu Cheng, ay naging taksil na aso sa mahabang panahon, hinamak ng mga kababayan, pinabayaan ng pamilya, para lang sa sandaling ito. Matandang aso ng Heng Shan. Mamatay ka na, Manahimik ka, tumahimik ka. Zhou Shidong. Patayin mo siya.
Para sa 73 katao ng Golden Dragon Boxing Gym, ipaghiganti mo ang aking mga tao. Anong ginagawa mo? Hindi mo ako kayang patayin. Ipinapangako ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Pakiusap, wag mo akong patayin. Huli na. Ah, Namatay siya, Heng Shan-yong, sa wakas namatay na siya. Tiyo, sa wakas, ay naipaghiganti na natin ang ating amo. Nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo. Guro, naipaghiganti na kita. Panalo. Nandito na ang asong Dongying. Umalis ka ng mabilis. Bahala na ako dito. Nasa bodega ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ang mga butil at gamot. Ngayon, samantalahin ninyo ang pagiging walang tao sa loob. Puntahan ninyo at kunin ito. Kailangan nating iligtas ang tiyo at tiya. Tara, kunin muna natin ang gamot. Sabihin mo kung nasaan ang penicillin. Hindi ko alam. Kuya Penicillin. Tara na. Sir, pumasok na ang mga samurai ng Hapon sa Jiangcheng. Bakit hindi natin tipunin ang lahat ng samurai sa buong Jiangcheng? Patayin silang lahat. Sa halip, magdaos ng martial arts conference. Oy, ang Jiangcheng ang bayan ng martial arts sa Daxia. Hindi mabilang ang kanilang mga martial artist. Sila ang gulugod ng buong Jiang province at maging ng buong Greatia. Kung papatayin mo silang lahat, matatakot sila sa atin. Kahit na matakot sila sa atin. Ngunit mas kapupuotan din nila tayo. Kaya't sa harap ng lahat, baliin ang kanilang mga gulugod. Mawawala ng tuluyan ang kanilang paglaban. Yuyukod sila. Magiging alipin na parang aso, kaya patayin ang mga martial artist. Bali ang gulugod. Maghari sa Greatia. Sir, may balita lang na dumating mula sa komperensya ng martial arts. Patay si Heng Shan-yong. Namatay sa kamay ni Zhou Shidong mula sa Daxia. Ang pag-unlad ni Nani Heng Shan-yong sa dakilang siya, hindi ba laging maayos? Talaga nga? Pero mukhang may aksidente sa pinangyarihan. Ang lalaking pumatay sa kanya, si Zhou Shidong, ay inapo ng kamao ng ginintuang dragon. Kahit isang maliit na inapo ng kamao ng ginintuang dragon ay naglakas loob na lumaban. Dahil ayaw nilang makisama. Kaya gawin na natin. Kontakin si Ginoong Diman. Makipag-usap ng maayos sa ibang mga bansa. Matagal na nilang gustong gawin iyon. Ano? Anong nangyari? Pinatay rin ni Zhou Shidong si Ginoong Diman. Si Zhou Shidong na naman. Magtitipon ang mga mandirigma ng dakilang siya para palibutan at patayin si Zhou Shidong. Ate-ate, dinala ko na ang gamot. Bumalik na si Tito. Bumalik na si Tito. Shidong. Ano? Shidong, sa wakas nakabalik ka na. Puntahan mo si ating. Sidong, mahina ang pulso ni ating. Mukhang ganoon nga. Hindi na siya makakaligtas ngayon. Shidong, naibigay na ang gamot kay ating. Isisi mo sa akin ang aking mahinang kasanayan sa medisina. Ang tagal. Ngayon ko lang nahanap ang paraang ito. Dr. Lee, hindi mo kasalanan kung wala ka. Baka wala na si ating. Ating, gumising ka. Ang puot mo, naiulat ko na. Shidong, ibig mong sabihin ay pinatay mo si Heng Shan-yong? Shidong, bilisan mo. Tumakas kasama si ating. Tiyak na may iba pang nasa likod ni Yong Heng Shan. Hindi ka niya hahayaan. Kung aalis tayo, ano ang gagawin mo? Sigurado akong hindi ka nila hahayaan kung hindi nila ako mahanap. Tito, hindi ito pagtakas. Kapag nakalabas ka ng ligtas, saka mo mapapanatili ang Golden Dragon Fist. Ako ang mangunguna sa iba pang mga kapatid upang hawakan ang lugar na ito. Ang responsibilidad mo ay ang magmana ng Golden Dragon Fist. At ako ang mag-iingat ng huling dangal ng Golden Dragon Fist. Itinuro sa akin ng master ang boxing upang parusahan ang kasamaan at itaguyod ang kabutihan. Kung aalis ako ngayon, hahayaan kang mamatay para sa akin. Hinding-hindi ako patatawarin ng master. Hindi rin ako hahayaan ni ating na gawin ito.
Shidong, tingnan mo si Ating. Gising na siya. Shidong, Ating, gising ka na sa wakas. ate. Shidong, parang nagkaroon ako ng napakahabang bangungot. Tatay, sa panaginip, mamuhay tayo ng mabuti. Hindi ka ba natatakot? Gumising ka. Gising na tayo. Pero natatakot akong mawala ka. Ating, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita iiwan. Shidong, kapag nagising si Ating umalis ka rito. Opo, Tito. Huli na kung hindi ka aalis. Joe Shidong. Tumakas ka. At ngayon, dumudugo na siya. Kung hindi mo titigilan ang pagdurugo, mamamatay ka. Shidong, ito si. Tian Yucheng, ang pangalan niya. Bayani siya. Heto, tulungan mo siyang bumangon. Tumakas ka. Sila narito na. Tian Yucheng, anong nangyayari? Anong nangyayari? Si Heng Shanyong ay isang piyon lamang. Ang lalaki sa likod niya ay paparating kasama ang mga tao. Tara na, umalis na kayo, dali. Ating, hintayin mo ako. Papatayin kita. Hindi ako takot. Yossi. Mamamatay dito ngayon ang lahat ng samurai mo. Sino ka? Ikaw si Joe Shidong. Ginoong Zhou Hengshanyong. At si Ginoong Diman ay pinatay mo. Tama ba? Isa sa kanila ay alalay ko. Isa ay matandang kaibigan ko. Sino tingin mo ako? Isang grupo ng mga hapong asong magnanakaw. Patayin mo ako kung kaya mo. Fang Wei, ikaw. Nagkulang kami sa'yo. Pagkatapos mong umalis. Ang mga karagdagang puwersa ng grupong ito ng mga asong hapon ay nandito na. Lalaki tayo. Ipinagpalit ko ang napakaraming buhay para sa isang buhay. Karapat dapat ako. Manahimik ka. Pinatay kita at si Heng Shanyong. Wala itong kinalaman sa kanila. Anong problema? Nilapitan mo ako. Gaya ng inaasahan sa isang dakilang mandirigma, paano ka nangahas? Kaya mong talunin sina Ginoong Diman at Yongsan, ipinapakita nito na mayroon kang tunay na kakayahan dahil magaling kang lumaban. Kung gayon, papaluin kita. Ito ang samurai ng 6 na kaharian. Hanggat kaya mong talunin sila, papayagan kitang mabuhay. Sige, pat. Samurai ngang 6 na kaharian. Parang pamilyar ang master. Siyempre kilala mo, sila ang pinakamahusay sa mga batikang mandirigma sa iba't ibang bansa. Isang karapat-dapat na makapangyarihan sa martial arts. Kaya nang kahit sino sa kanila ang isang lungsod, hindi kaya iyon ni Shidong? Gusto nilang patayin ang lahat ng mandirigma ng dakilang siya. Kaya silang patayin dahil may puso sila. Huwag kang magpadala sa kanila, pumalis ka na. Kagigising lang ni Ating. Hindi ka pwedeng makipagsapalaran. Dadalhin ko ang mga kasama sa martial arts hall. Manatili at lumaban sa kanila. Kung hindi ka aalis, walang pagkakataong makaalis. Tito, makinig ka sa master. Umalis na tayo. Mabuhay ka para maipaghiganti mo kami. Kung gusto ninyong umalis, napalibutan na namin ang buong martial arts hall, walang isang langaw na makakalabas. Pinayagan ko kayong lumaban sa kanila. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag kayong magpakatanga. Matandang aso, huwag kang tumahol. Kahit mamatay kami, kaya naming lumaban para makalabas. Joe Shidong, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng isa pang pagpipilian. Kung kaya mong talunin sila, lahat ay may paraan para makaalis. O kaya, mamamatay ang lahat dito. Sandali lang. Ate, wala ako roon noong huling beses. Ang Golden Dragon Boxing Gym ay nawasak. Namatay ang master. Malubha ang pinsala ni Ating. Kasalanan ko lahat. Nabigo akong protektahan sila. Sa pagkakataong ito, ayoko nang ulitin ang parehong pagkakamali. Poprotektahan ko kayong lahat. Ako, si Joe Shidong. Hindi natatakot sa digmaan. Lakasan mo ang loob mo, ikaw na ang pumunta.
Ganyan pala ang samurai ng 6 na kaharian. Ganyan pala ang samurai ng 6 na kaharian. Joe Shidong, minamaliit kita noon. Ngayon, panalo ako. Oras na para bumitaw. Hahaha. Joe Shidong, talagang henyo ka sa martial arts. Kung ginawa mo iyon dati, pwede talaga kitang pakawalan noon. Hayaan kang maging aso sa tabi ko. Pero ngayon, dapat ka nang patayin. Hayaan ng lahat ng mga taga-Great siya na makakita ng mabuti. Sino ba ang tunay na master? Tama nga, ang mga taga-Dongying ay parang utot magsalita. Hahaha, magmura ka. Magmura ka. Magmura ka hanggat gusto mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagmura. Hoy, dalhin mo rito. Dr. Lee, Tian Yucheng. Hiting, Shidong, ayos lang ako. siguro, bago pa natin napansin, ang taong pupuntahan nilang hulihin. kung mga haskang hawakan siya, papatayin kita ng walang libing. Hoy, Joe Shidong. Ang ganda pa rin ng babae mo. Kung ilalagay mo siya sa aming geisha parlor, maayos na naalagaan. Iyan ang magiging pinakamagaling. Manahimik ka. Joe Shudong, huwag kang mag-alala. Siguradong kukunin ko ang abo mo, ihahatid sa kanya mismo. Anak ng puta, papatayin kita. Sabi mo, kumusta ka? Para pakawalan siya. Kahit natalo mo ang mga samurai ng 6 na kaharian. Ngunit ako, si Ichiro Matsushita, kaya ko pang lumaban. Gusto kong nasa harap ng lahat. Patayin kita. Para mawalan ng lakas lumaban ng lahat. Sumuko sa amin, magpakailanman. Pinapayuhan kita. Tigilan mo na ang pagpapantasya. Shidong, ayoko nang gumising. Pinapanood lang kitang mamatay. Kaya niyang tipunin ang mga puwersa ng mga mandirigma ng 6 na kaharian. Ang lakas ay dapat higit sa kanila. Shidong, kailangan mong mag-ingat. Kahit mamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Tito, sa buong daan, umatay ng maraming taga-Dongying. Sulit ito. Ngayon, mamamatay akong kasama mo. Zhao Wu, Hindi ba isang paalang? Kaya mong patayin ang lolo mo. Sige, tapusin mo siya. Sandali. Si. Ako. Sige. Kaya kitang labanan. Shidong, Ate. Ang poot ng guro. Naipaghiganti ko na. Ayoko nang maghiganti para sa iyo. Eiting. Huwag kang mag-alala. Siguradong babalik ako. Lahat. Nawasak ang himnasyo ng boxing. Napatay ang guro. Isinama ko ang asawa ko at piniling umalis. Pero sila, hinabol kami. Matagal kaming sinundan. Saan ka makakatakas? Sa pagkakataong ito, ako si Joe Shidong. Hindi na muling tatakas. Bakit mo pinalampas ang unang galaw? Anong ginagawa mo? Ito ay isang galaw na pinagsasama ang lahat ng sining pandigma ng Great Xia. Gusto ko lang kang patayin gamit ang sining pandigma ni Daksha, para hindi ka na makapag-angat ng ulo. Nag-iilusyon ka. Tito Shidong, tama na, tama na. Shidong, alam ko. Alam ko ang lahat. Patay na si tatay. Pinugbog hanggang mamatay ng mga taga-Dongying. Shidong. Hindi na kita kayang mawala. Joe Shidong, ikaw ang pag-asa nating lahat. Kailangan mong mabuhay. Joe Shidong, mas mabuting harapin mo ang katotohanan.
Mahihina kayong mga mandirigma ng dakilang siya. Tanging ang mga samurai ng aming dakilang imperyo ng silangan. Upang pagsamahin ang mga sining ng pakikipaglaban sa buong mundo. Palakasin ang inyong kapangyarihan. Ang panghuling suntok ni Zhou Shidong. Hahatid kita. Tian Yucheng. Uy, saan nanggaling ang ligaw na aso? Imposibleng matalo ako. Bakit? Hindi ka ba nasaktan kanina? Bumunot ako ng kutsilyo. Hindi ka pa ba natumba? Paano ka pa makakalaban? Bumagsak. Hindi tayo babagsak. Ngayon, ipinadala kita sa daan ng Huangquan. Zhou Shidong, nasa kamay ko pa ang babae mo. Papatayin mo ba talaga ako? Subukan mo. Mabilis ba ang kamao mo? Pero nandito pa rin ang mga baril namin. Humanda ka. Maghanda. Sandali lang. Zhou Shidong, kung papatayin mo ako, kailangan nilang lahat mamatay. Pero ilalabas mo ako dito. Mabubuhay sila. Zhou Shidong, papatay ka pa ba ng maraming tao para maging bayani? Pag-isipan mo, ilang tao na ba ang nagbigay daan para sa iyo sa iyong paglalakbay? Pinatay siya ni Tito. Patayin siya? Patayin siya! Shidong, kung wala ka, hindi mamamatay si Diman. Hindi mamamatay si Heng Shanyong. Hindi natin alam kung ilang tao ang sasaktan nila. Iniligtas mo kaming lahat. Zhou Shidong, pakawalan mo na siya. Bukas, 10 beses ang dami ng mamamatay kaysa dito. 100 beses na mas maraming tao. Sidong, ayos lang ako. Namimiss ko ang tatay ko. Zhou Shidong, kung mangahas kang lumapit sa akin, kahit isang hakbang, sasabog na ang baril sa kamay ko. Kung mga haskang hawakan siya, pababayaan kitang mamatay nang walang libing. Siyempre, hindi ko siya hahawakan. Basta makalabas ako dito ng buhay, maibabalik ko siya sa iyo. Zhou Shidong, pag-isipan mo iyan. Pagkatapos kong lumabas dito, mabubuhay kayong lahat. Pero mamamatay ang buong Jiang City, hahaha, kahit na hindi umubra ang plano ko. Pero laging pareho ang wakas, papatayin ko kayong lahat ng malinis. Kung sino ang mauunang mamatay at kung sino ang mahuhuli. Walang pinagkaiba. Huwag kang masyadong matuwa. Shidong, ikinagagalak kitang makilala. Eiting, huwag kang matakot. Papunta na ako para iligtas ka ngayon. Sana sa susunod na buhay, kaya nating magkasamang tumanda. Ano ang gusto mo? Eiting, Ating, Hindi ka maaaring Tigil. tigil. Guro Zhou Sisun. Kaibigan ko, nandito ka ba para tulungan ako? Ikaw na aso, akala mo ba nandito ako para tulungan ka? Pumunta ako ngayon para patayin ka. Tiniis ko na ito noon. Naghihintay lang ng pagkakataon para patayin ka. Baga, paano ka nangas na ipagkanulo ako? Hahaha, nag-iisa ka. Kaya mo ba akong pigilan? Akala mo nag-iisa ako. Tiniis ko ang kahihiyan sa loob ng 10 taon para lang maghintay ng pagkakataon. Jinggangshan. Ipinagkanulo mo rin ako. Anong pagtataksil? Sa totoo lang, ako ay isang lihim na ahente na inilagay ni Ginoong Sun. Sa totoo lang, ang pangalan ko ay Jinggangshan. Ang dumadaloy sa akin ay dugo ng dakilang bansang Xia. Sinabi ko na sa iyo, ang kasuklam-suklam na Hapones, kinamumuhian ko. Itali mo, ako po. Kalaban sa loob ng kalaban?
Shidong, huwag kang mag-alala. Titingnan ko. Kinagat ni Ating ang dila niya at nawalan ng dugo. Masyadong mababa ang presyon ng dugo kaya nawalan siya ng malay. Buhay pa siya? Buhay pa. Ginong Sun. Mali ang naunawaan ko sa iyo noon. Oh, maraming salamat. Dapat lang. Kung gusto mong magpasalamat ka kay Jinggang Shan. Walang anuman, Ginoong Sun. Dapat nating pasalamatan si Guro Zhou. Si Ginoong Zhou ang nagpaalam sa mga tao ng Jiangcheng. Kaming mga taga-Daxia ay may tibay ng loob. Mas gugustuhin naming mamatay na nakatayo. Huwag mabuhay na nakaluhod. Ikaw nagbigay ka sa amin ng lakas ng loob at pag-asa ng lahat ng mandirigma sa Jiangcheng. Magkaisa tayo. Itaboy natin ang mga halimaw na ito palayo sa siya. Pinalaya na ang Jiangcheng. Pero marami pa ring mga lokal na tao pinahihirapan ng mga tao sa silangan. Gusto mo bang gumawa ng isang dakilang bagay kasama ako? Ginoong Sun. Lagi kong nais na ipagtanggol ang aking bayan. Sayang at hindi ko nakilala ang tunay na leader. Pero ngayon, ang kalagayan ni Ating. Talaga. Naiintindihan ko. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Hinahangaan ko si Sun Wuji. Kung gusto mo akong hanapin anumang oras, Si. Shidong. Guro, kung makikita mo ang kasalukuyang eksena, tiyak na matutuwa ako para sa iyo. Tito, marami na akong napatay na hapon sa silangan. Hindi mo ako mamimiss kung pupunta ka sa Hilaga, di ba? Dapat mong patakbuhin ng maayos ang himnasyo ng boxing kasama ng iyong guro. Si. Guro Joe, ingat sa biyahe. Guro Joe, tandaan mong bumalik at bisitahin kami. Guro Joe, dapat kang bumalik na may panalo. Si. Guro Joe, Fang Vai. Ikaw ay. gusto kong ipagpatuloy ang pagsasanay ng sining ng pakikipaglaban sa ibang lugar. Tandaan mong dalhin ito kapag magsisindi ka ng insenso sa Tianyucheng. Oo naman. Shidong, ingat sa biyahe. Shidong, hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Si.